Si Mercedes ay fourth year college na sa isang kilalang universidad. May angking ganda ito at pwedeng isali sa beauty contest, subalit mahina naman ito sa eskwelahan. Dahil laging mababa ang grades nito sa isang instructor, gumawa siya ng paraan para tumaas ito. Alam niyang gusto siya ng kanyang instructor. Kaya naman, madalas may mangyari sa kanila kapag walang klase o wala silang pasok. Oy, Mercedes, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay at may kailangan akong puntahan. Pasensya na po, Aling Belen. Medyo napa-overtime ang klase namin. Hay nako, hindi ba ang sabi ko sa'yo ayoko na late ka? Pero sige, pagbibigyan kita dahil para naman yan sa pag-aaral mo. O siya, alis na ako Baka matraffic pa ako kung magtatagal pa ako. Opo, Aling Belen, salamat po. Napangiti na lamang si Mercedes nang mamaalam na sa kanya ang kanyang amo. Working student kasi siya at hirap din naman ang kanyang magulang paaralin siya. Kaya kahit nahihirapan siyang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho, pinipilit niyang kayanin. Sa isang grocery store nagtatrabaho si Mercedes. Cashier siya doon at dahil matagal na rin siyang nagtatrabaho kay Aling Belen, kaya naging malaki na rin ang tiwala sa kanya ng matanda. Nag-umpisa na nga si Mercedes sa kanyang trabaho. Hindi pa ganoon kadami ang nabili pero may kasama naman siya na lalaki na katrabaho niya rin na si Rico. Mercedes, mukhang blooming ka ngayon Hay nako Rico, maghanap ka ng pagtitiripan mo at tigil-tigilan mo ko dyan sa pambubola mo. Pambabara ni Mercedes kay Rico at natawa lang ang binata. Ito naman hindi mabiro, lagi ka na lang seryoso, sige ka maaga kang tatanda niyan. Kung tatanda man ako sigurado kung maganda naman ako. Doon ka nga, gawin mo na lang yung trabaho mo at baka mapagalitan pa tayo ni Aling Belen. Napailing na lamang noon si Mercedes. Alam naman niyang binobola lang siya ng binata dahil mahilig itong magsabi ng mga mabubulaklak na salita. At kahit sino, pwede niyang madala. At buti na lang, hindi nadadala sa ganoon si Mercedes. Sinubukan na rin siyang ligawan nito pero hindi naman niya ito sinasagot dahil hindi niya tipo ang binata. Sapagkat babaero ito at hindi pasok sa kanyang standard. Pagkatapos ng trabaho niya kay Aling Belen, bumalik na ulit siya sa dorm na kanyang tinutuluyan. Pagkahiga niya sa kanyang higaan, ramdam niya ang pagod at kahit nagugutom siya, mas pinili niyang matulog muna. Kinabukasan, maagang pumasok si Mercedes dahil may gagawin silang group project sa isang subject. Mercedes, pinapatawag ka ni Sir, may sasabihin daw sa'yo. Sinong Sir? Si Sir Inigo, sino pa ba? Napairap na lamang si Mercedes sa narinig niyang pangalan. Yun kasi ang instructor na lagi siyang pinahihirapan kada semester. At ngayong graduating na siya, hindi siya pwedeng bumagsak lalo na't marami pa siyang pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Pumunta na nga si Mercedes sa faculty room. 3 beses siyang kumatok bago buksan yun. At wala siyang nakitang ibang teacher, kundi si Sir Inigo lang na abala sa pagtingin sa mga papel na chinecheck nito. Tumikim muna si Mercedes bago nagsalita. Pinapatawag niyo daw po ako, sir. May pag-uusapan lang tayo, Miss Mercedes, pero sa ngayon namupo ka muna habang may tinatapos pa ako. Sambit ni Sir Inigo na hindi tumitingin kay Mercedes, kaya napangiwi ang dalaga. Ilang minuto din ang hinintay ni Mercedes sa faculty room dahil hindi talaga siya inuna ng kanyang instructor. At nang matapos si Sir Inigo, tsaka lang siya nito tinignan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Mercedes. Bababa ang grade mo sa akin at baka hindi na rin natin to mahabol ngayong SEM. Baka hindi ka makagraduate kapag nabagsak mo to. Po, pero bakit naman ganun, sir? Ginagawa ko naman po lahat Minsan lang po akong malate magpasa o pumasok dahil na rin po sa trabaho ko. Reklamo ni Mercedes kay Sir Inigo, pero seryoso lamang siya nitong tinitigan. Hindi ako ang dapat tanungin mo niyan, kundi ang sarili mo. Ginagawa mo ba talaga ang lahat best mo sa subject ko o hindi? Pagtatanong ni Sir Inigo at palihim na napakuyom ang kamao ni Mercedes na nakapatong sa kanyang hita.
Sir naman, hindi po ako pwedeng bumagsak ngayong year. Sa akin po umaasa ang pamilya ko at mas lalo lang po akong mahihirapan kung mangyayari yun. Kahit ano pong gusto nyo, gagawin ko para mahabol lang yung grades ko sa inyo. Pakiusap ni Mercedes. Wala na siyang pakailam kahit nagmumukha na siyang tanga sa harap ni Sir Inigo dahil ang mahalaga lang sa kanya ang makagraduate ngayong taon at matapos na ang college. Hindi ako ang mag-iisip niyan, kundi ikaw, Miss Mercedes. Next sem OJT nyo na kaya kailangan mo nang tumigil sa pagtatrabaho mo para makapag-focus ka sa OJT. Pero sir, hindi ko naman po kasi alam kung anong gagawin ko para tumaas ang grade ko. Pwede nyo naman po akong bigyan ng project o kahit ano sir, nakikiusap po talaga ako. Bumuntong hininga si Sir Inigo at pansin ni Mercedes na bumaba ang tingin sa kanya ng instructor at napalunok pa ang binata nang tignan ang bagay na iyon sa kanya. Fit kasi ang uniform na suot ni Mercedes at maikli naman ang palda nito na hapit sa katawan kaya kitang-kita ang napakaganda niyang katawan. Kahit sino mapapatingin sa dalaga. Madami na rin namang naging ex sa Mercedes pero kahit isa doon wala siyang sineryoso dahil ang iba gusto lang ay playtime. Isang beses, napakamot sa ulo si Mercedes nang bumalik siya sa classroom nila at ngising aso pa ang kanyang dalawang kaibigan nang siya ay makita. Oh, bakit mukhang wala sa mood dyan? Pinagalitan ka na naman ba? Ano pa nga bang bago, Daniela? Alam mo namang mainit sa mata ni Sir Inigo tong kaibigan natin eh. Pang-aasar ni Luna kay Mercedes. At tumawa pa ito pero sumimangot lang si Mercedes at inirapan ang dalawang kaibigan. Alam niyo kayo, kung wala kayong ibang maasar wag ako ah. Wala ako sa mood ngayon makipag-asaran sa inyo. Pumunta nga muna tayo sa kantin, binabanas ako dito eh. Gusto ko munang makalanghap ng sariwang hangin. Saad ni Mercedes pero natawa lang ang kanyang dalawang kaibigan. Bakit? Mainit ba sa faculty room? Siguro may ginawa kayo no, kaya ang tagal mo sa faculty dahil naglaving-laving pa kay ni Sir Inigo. Natatawang wika ni Daniela. Naku, yung utak mo talaga napakadumi. Tsaka hindi ko naman tatangkaing patulan yun no, hindi ko gagawin yun. Kahit sabihin mong gwapo siya, nakakasuka naman ng ugali. Naiirit ang sambit ni Mercedes at nagsalita naman si Luna. Ay sus, baka mamaya malaman naming kayo na pala. Single daw yun at saka virgin. Ayaw mong mauna? Gaga, anong mauna ka dyan? Kayo kung ano-anong mga pinagsasasabi nyo. Mamaya may makarinig na iba at masabi pa yan sa dean. Baka pare-parehas pa tayong mayari. Tigil-tigilan nyo na nga ako. Hindi na lamang pinansin ni Mercedes ang dalawang kaibigan. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng classroom. Habang nasa likuran naman niya ang dalawang naging kaibigan na nagbubulong-bulungan pero rinig na rinig niya. Alam niya rin naman na may pagtingin sa kanyang instructor niyang yun. Ilang beses niya na rin kasi itong nahuhuli na tumitingin sa kanya kahit hindi naman talaga importante. At sa kanilang magkakaklase, siya lang ang laging mainit sa mata ng kanyang instructor. Lalo na nang magkaroon siya ng mga manliligaw at boyfriend. At habang naglalakad sila sa hallway, nahagip ng kanyang paningin si Sir Inigo. Matangkad at matipuno ang katawan nito sa malayuan pa lamang. Kitang-kita mo na ang pagiging moreno na bumagay sa kanya, pati na rin ang lagi nitong suot na eyeglass. Naramdaman pa ni Mercedes ang pagtabi ng dalawa niyang kaibigan sa kanya at palihim siyang inaasar ng dalawa sa guro nilang makakasalubong. Uy, si Sir oh, ang hot niya talaga. Sambit ni Luna at nagsalita na rin si Daniela. Lalo na kapag nakasalamin, istriktong hati be. Kung ako sa'yo, magpapakaldag na ako dyan. Tss, pwede ba manahimik kayo? Baka marinig pa ang pinagsasasabi ninyo. Mariing sambit ni Mercedes at pasimple lang siyang tumingin kay Sir Inigo pero nakatingin na rin pala sa kanya. Kaya agad tumingin sa iba si Mercedes at sinenyasan ng mga kaibigan na dumaan sa iba. Grabe Mercedes, ang layo ng inikot natin ha. Padabog na umupo si Daniela.
Kayo kasi ang iingay niyo eh. Nag-iisip pa nga ako ng paraan kung paano papasa kay Sir Inigo. Napabuntong hininga si Mercedes habang nakatingin sa kanya ang dalawang magkaibigan. Ano bang pinagagawa sa ni Sir? Tanong ni Luna kaya napairap si Mercedes. Hindi ko nga alam eh. Ako raw ang bahalang mag-isip. Kaso lang ang baba ng grade ko at hindi ko alam kung anong dapat kong itatapat doon para tumaas. Ay, ang sakit sa ulo. Sana binigyan niya na lang ako ng gagawin. Paano ba naman kasi kada sem ka na lang may bagsak sa kanya? Baka sawang-sawa na yung magbigay ng another chance. Saad ni Luna at biglang napapalakpak sa tuwa si Daniela na parang may naiisip na kalukuhan. What if akitin mo si Sir Mercedes? Pabulong na wika ni Daniela at ngumisi pa ito pero agad lang siyang kinurot ni Mercedes. Gaga ka talaga. Ano bang pinagsasasabi mo? Mamaya talaga ma-issue ko ng dahil sa inyong dalawa. Yari talaga kayo sa akin. I'm just telling the fact. Kung hindi mo na madadaan sa project, baka kaya pang idaan sa katawan mo. Nakangising tura ni Daniela habang nababa taas pa ang kilay nito. Wow, grabing suggestion ha. Malaking tulong. Hay nako, bumili na nga lang tayo ng pagkain. Nagugutom ako sa inyo. Basta, kapag wala ka nang maisip, yun na lang ang gawin mo. Malay mo kumagat siya, pumasa ka ng college nang walang kahirap-hirap. Kinikilig na wika ni Daniela. Basta kami, kung magkiklik kayo, gamitin mo lang yung alindog mo. Tiyak na maglalaway yun. Diba Daniela? Luna's right. Napahilot na lang sa sentido si Mercedes at napapailing dahil sa mga kalukuhan ng kanyang dalawang kaibigan. Kinabukasan, maagang pumasok ulit si Mercedes at bigla niyang nakasabay ang kanyang instructor na si Sir Inigo na tumikhim sa likuran niya dahil nakaharang siya sa daan at may kinakalkal sa bag niya. Kahit sino pwedeng malate dahil nakaharang ka sa daan. Masungit na sita ni Sir Inigo kaya napatabi agad sa daan si Mercedes. Pasensya na po sir, may hinahanap lang po kasi ako. Kung may hahanapin ka, wag dito sa daan. Tignan mo ang palda mo, ang ikli-ikli at kahit sinong lalaki mapapatingin dyan. Sermon ni Sir Inigo at napangiwi na lang si Mercedes dahil akala mo bata siya na sinesermonan ng kanyang tatay. Agad na pahawak si Mercedes sa laylayan ng kanyang palda at si Sir Inigo naman naglakad na papalayo. Nakatingin lamang si Mercedes kay Sir Inigo at tama ang kanyang dalawang kaibigan na kahit sa malayuan, gwapo at hot ito. Bigla niya tuloy naisip ang sinabi ng dalawa niyang kaibigan. Pero pinilig niya ang ulo dahil kahit kailan hindi niya papatulan ng kanyang masungit na instructor. Pero nagbago ang lahat ng kinagabihan, pumunta sa isang birthday party si Mercedes kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Hindi niya alam na nandoon rin pala si Sir Inigo at pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Abalang sumasayaw si Mercedes at dahil sa kalasingan, hindi na nito alintana ang bawat hawak sa kanya ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. Napataas at kunot pa ang noo ni Sir Inigo at dahil sa inis, naglakad siya palapit kay Mercedes at ngumiti pa sa kanya ang dalaga pero walang pasintabi niya itong hinigit at dinala sa kanyang sasakyan. Anong ginagawa mo? Pinagpipiestahan ka ng mga lalaki doon. Okay lang sa'yo? Bahagyang natawa nun si Mercedes at dahan-dahan siyang lumapit sa binata at pagkatapos, dinikit ni Mercedes ang kanyang katawan kay Sir Inigo. Bakit? Nagsiselos ka? Marahang tanong ni Mercedes at natawa pa ito pero seryoso lang siyang tinignan ng binata. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Muli ulit tumawa si Mercedes at nilakbay niya ang kanyang daliri mula sa labi pababa sa Adam's apple ni Sir Inigo. Napansin ni Mercedes ang pagbaba ng Adam's apple nito. Huwag mo nga akong hawakan, lasing ka lang at baka may nakakakita sa atin. Bakit? May masama ba sa ginagawa ko? Kung gusto mo sa loob ng kotse tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ako lasing, medyo may tama lang. Pero kaya ko pa naman at mas magaling pa. Saad ni Mercedes at pinadausdus niya ang kanyang kamay papunta sa bagay na iyon ni Sir Inigo
Naramdam niyang biglang nabuhay. Ikaw mukhang hindi pa ready pero itong kakambal mo mukhang handa na. You wanna try? Pwede bang tigilan mo ko? Pumasok ka na sa loob ng kotse, ihatid kita sa inyo. Saad ni Inigo at tinalikuran ng dalaga. Kahit sa totoo lang, init na rin siya. Pero napahinto ito nang magsalita si Mercedes. Kapalit ng grade ko, gawin natin to. Huwag kang mag-alala, wala namang makakaalam kung hindi tayo lang. Ayaw mo bang masubukan? Balita ko. Berhen ka pa daw. Totoo ba yun? Tumahimik ka nga pwede. Bakit? May masama ba sa sinabi ko? O baka naman natatakot ka na aminin na ayaw mo sa babae? Bakla ka ba? Muling sambit ni Mercedes pero mabilis na naglakad pabalik sa kanya si Sir Inigo at marahas siyang isinandal sa kotse. Madilim naman sa pinarkingan ni Sir Inigo kaya walang makakakita sa kanila. Nabigla si Mercedes noon nang marahas siyang halikan ng binata habang madiin na hinahaplos ang kanyang mga braso. Habol hininga si Mercedes noon nang kumalas si Inigo sa halikan. Para siyang biglang inantok dahil sa ginawa ng kanyang instructor. Marami na rin naman siyang nahalikan na lalaki pero iba ang kaharap niya ngayon. Agad binuksan ni Sir Inigo ang pintuan ng sasakyan niya sa likod at pinapasok doon si Mercedes. Dahil pareha silang nakainom ng mga oras na yun, hindi nila naiwasang maging mapusok at sabik na akala may matagal nilang ginagawa yun. Nang mga oras na yun, ay inumpisahan nang gawin ni Sir Inigo ang totoong laban. Laban na makapaghahatid sa kanila sa dulo. Wala nang nagawa noon si Mercedes dahil sa totoo lang, yun din naman ang gusto niyang mangyari. Ang makasama si Sir Inigo at gawin nila ang bagay na iyon. Bagay na talaga namang alam niyang magiging masaya siya. Sa tindi ng ginagawa nila, talaga namang yumuyog-yug ang sasakyan. Hindi nila mapigilan ang mga sarili dahil na rin sa init na lumukob sa kanilang katawan, gawa na rin ng tama ng alak. Hindi nga nagtagal, parehas nilang narating ang dulo. Walang kasing saya ang naramdaman nila. Hindi naman iyon ang una ni Sir Inigo dahil nagkaroon na siya ng mga nobya at nagawa na nila ang bagay na iyon. Pero dahil wala sa itsura niya na magagawa niya yun, kaya inakala sa buong campus na wala pa siyang experience, lalo na sa kanilang department. Malakas rin kasi ang appeal ni Sir Inigo at kahit sinong estudyante, nabibighani niya pero wala siyang pinapatulan sa mga ito. Ibang-iba si Mercedes, ang babaeng nasa harap niya. Matagal niya nang pinipigilan ang nararamdaman niya dito at ayaw niyang lumalayon dahil alam niyang bawal yun, lalo at isang estudyante lamang si Mercedes. Pero habang tumatagal, mas lalo niya lang nararamdaman ang pagtibok ng puso niya. Kaso nga lang lagi namang may problema si Mercedes sa subject at kahit gusto niya itong pagbigyan, ayaw niya namang maging unfair sa ibang estudyante. Pero ang alok ni Mercedes ang isa sa naging dahilan kung bakit niya ito tinanggap. Nasa utak niyang wala namang mawawala kung gagawin nila yun. Kapalit ang grado na hinahangad ni Mercedes. Wow, blooming ka ngayon ah. Anong meron? Pagtatanong ni Luna at biglang naningkit ang mata ni Mercedes at napansin rin ang pagtingin sa kanya ni Sir Inigo. Peki namang natawa si Mercedes at binalik ang pansin sa dalawang kaibigan na nag-iintriga. Ha? Uy, araw-araw naman talaga akong blooming ah. Ano bang pinagsasasabi niyo dyan? Alam naman namin yon pero kakaiba ka kasi ngayon. Sambit naman ni Daniela na akala mo'y inuusig si Mercedes. Agad namang tumikim si Sir Inigo upang makawala si Mercedes sa mga tanong ng kanyang dalawang kaibigan. Pagkatapos ng klase nila, may planong magkita sila Mercedes at Sir Inigo sa lagi nilang pinupuntahan. Yun ang bakanting building sa kanilang university. Sir, dito ba talaga tayo pupwesto? Sure ka na? Baka mamaya may multo dito, medyo madilim pa naman. Sambit ni Mercedes, naging palagay na rin kasi ang kanyang loob sa binata. Nung una akala niya, masungit ito, pero habang nakikilala niya ito, ay hindi pala dahil mabait ang binata at lagi siyang patagong hinahatid nito pa uwi. Huwag kang mag-alala, wala namang tao dito tsaka isa pa, ikaw naman ang nagyaya sa akin kanina pa.
Tumaas naman ang kilay ni Mercedes at tinignan ng masama si Sir Inigo. Hoy, grabe ka naman. Gusto mo rin naman ah. Pakipot ka pa. Tsaka isa pa, ayaw mo nun. Parehas tayong sasaya ngayong oras. Sige na, hindi na ako magrereklamo. Saad ni Mercedes. Totoo naman ang sinabi ko ah. Simula nang may mangyari sa atin, lagi na yung nasusundan. Kala ko ba sabi mong bakla ko, pero bakit lagi mo kong niyayaya? Ibig sabihin nagustuhan mo. Pangaasar ni Sir Inigo kay Mercedes. Bakit ikaw, hindi ba? Mapanghamong tanong ni Mercedes. Kahit hindi mo aminin, alam kong gusto mo rin naman ang ginagawa natin. Hindi ba, Sir Inigo? Mapaglarong tanong muli ni Mercedes at lumapit si Mercedes sa binata. Hinila niya ang kamay nito papasok sa isang classroom na nasa 4th floor at walang sino mang nagagawi sa pinasukan nilang room dahil tambakan iyon ng mga sirang upuan. Doon sila pumuyesto sa pinakatagong lugar upang walang makakita sa kanila kung may dadaan man. Ilang sandali pa, inumpisahan na nga nilang gawin ang bagay na iyon. Hindi malaman ni Mercedes kung saan ibabaling ang ulo dahil sa sensasyong nararamdaman ng mga oras na yun. Masasabi niyang parang ayaw niya nang tigilan ang ginagawa nilang iyon ng binata. Gusto niya na araw-araw nilang gawin ang bagay na iyon, hindi siya magsasawa. Dahil doon, hindi tinantanan ng binata si Mercedes. Lupaypay sila sa sahig ng matapos at dahil sa pagod, hindi nila inaasahang doon sila makakatulog at inabutan na sila ng dilim doon. Sir Inigo, anong gagawin natin ngayon? Dito pa talaga tayo sa school na lock. Di naman tayo pwedeng humingi ng tulong. Baka anong isipin ng iba kapag nalaman nilang naiwan tayo dito sa school? Anong gagawin natin? Alalang tanong ni Mercedes at napabuntong hininga naman si Sir Inigo. Ano pa nga ba? Di dito matutulog. Okay lang naman sa'yong dito muna tayo, diba? Doon muna tayo ulit sa lumang building. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Malambing na saad ni Sir Inigo. Pero natatakot ako doon. Hindi ka matatakot, basta ako ang kasama mo. Pero gustong bang ipagpatuloy natin ang ginagawa natin kanina? Please? Nagsusumamong sambit ni Sir Inigo na biglang nagpatawa kay Mercedes. Tss, ka na naman. Hindi ka rin nagsasawa no? Kahit sino hindi magsasawa. Sambit ni Sir Inigo at napailing ang dalaga. Tumungo ulit sila sa lumang building at tulad ng ginawa nila kanina, inulit nila yun. I love you. Mahinang sambit ng lalaki pero rinig na rinig iyon ni Mercedes at kahit pagod, napatingala siya kay Sir Inigo na nakasandal sa pader. Ano bang sinasabi mo? Medyo natatawang sambit ni Mercedes pero nawala ang ngiti ng dalaga nang makita ang seryosong mukha ni Sir Inigo. Totoo na mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Kaya kitang ipasa kahit hindi na to kapalit. Pero yung pagmamahal mo, pwede ba yun ang maging kapalit? Mercedes, kaya mo rin ba akong mahalin? Dahil doon, hindi maintindihan ni Mercedes kung anong isasagot sa kanyang instructor. Medyo matagal-tagal na rin ang kanilang ginagawa at sa totoo lang, kahit sino, pwedeng mahulog sa binata dahil sa pagiging mabait at maalaga nito. At ngayon, hindi mapigilan ni Mercedes kabahan sa pwede niyang sagutin dahil alam naman niyang mahal talaga niya ang binata at hindi lang ito dahil sa playtime. Pero sir, hindi pa ako handa. Marami pa akong kailangang asikasuhin, lalo na't kailangan kong tulungan ng pamilya ko. Sagot ni Mercedes at sinuklay ni Sir Inigo ang buhok niya gamit ang daliri ng binata sabay halik sa leeg nito pababa sa kanyang collar. Maghihintay ako, Mercedes. I want to court you. Gagawin ko lahat para sagutin mo ko. Please give me a chance. Saad ni Sir Inigo sa namamaos na boses. Hindi agad nagsalita ang dalaga dahil gusto niyang pag-isipang mabuti ang isasagot sa binata. Pero tinignan niya itong mabuti at wala sa sarili siyang napatango. Dahil doon, bigla siya ulit niyakap ni Sir Inigo at napangiti si Mercedes. Simula noon, mas lalong naging mas mapusok ang dalawa sa kanilang ginagawa. Palihim pa rin nila iyong ginagawa at kahit sa mga kaibigan ni Mercedes, hindi niya iyon sinasabi. Nandyan palagi sa tabi niya si Sir Inigo upang suportahan siya sa lahat ng bagay.
Kahit na sa OJT niya, si Sir Inigo ang sumuporta sa kanya at natapos niya ang college dahil sa kanyang paghihirap. Ngayon ay isa ng manager si Mercedes at sinagot niya na rin si Sir Inigo. 3 taon na rin sila at dahil 3rd anniversary nila, nagplano silang maghotel at doon gumawa ulit ng bagay na talaga namang kinasasabi kanila. Kasalukuyang nasa banyo silang dalawa habang bukas ang shower at nakadikit sa pader ang likod ni Mercedes habang hawak-hawak naman ni Sir Inigo si Mercedes. Hindi sila tumigil hanggat hindi sila napapagod. I love you, Inigo. I love you to Mercedes. Sagot ni Inigo at muli nilang ginawa yun at walang mapaglagyan ng saya ang kanilang pagmamahalan. Dahil sa party na iyon, nagkaroon ng pag-asang mag-isa ang kanilang mga puso.